Goblala Balik Kinaiyahan Festival sa lalawigan ng Cotabato. National Disability Rights Week ipinagdiriwang sa lungsod ng Kidapawan. At JTF Talakudong nakatanggap ng patrol vehicle mula sa LGU Takuro. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Hulyo 25, taong 2024. Goblala Balik Kinaiyahan Festival sa lalawigan ng Cotabato. Narito ang ulat. Ipinagdiwang ngayong araw ang Goblala Balik Kinaiyahan Festival 2024. Tampok ang iba't ibang aktibidad na nakatuon sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan na ginanap sa The Basketball Capitol Compound, Amas, lungsod ng Kidapawan sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, Entering Pedro Cotabato, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Kabilang sa mga aktibidad na ito ay poster making contest, tree identification contest, trampahan sa kinaiyahan, tampok ang upcycled fashion design clothes ng mga kandidato. Balik kinaiyahan booth display na ipinapakita ang best practices sa solid waste management, musikahan sa ikinaiyahan at symposium na nakatuon sa mga topiko na Republic Act No. 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2002, Empowering the Future, Youth Leadership in Climate Justice at Preserving the Philippine Eagle. Bukod pa rito, bahagi rin ang pagdiriwang ng Goblala Balik Kinaiyahan Festival 2024 ang nagtapos na tree growing activity na isinagawa ngayong buwan ng Hulyo sa 3 distrito ng lalawigan. Sa naging mensahe ni 3rd District Board Member at Committee on Agriculture and Food Chairman Jonathan M. Tabara, sa ginawang opening program, binigyang diin ito ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga Cotabateño na pangangalaga ng kalikasan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang Goblala Balik Kinaiyahan Festival 2024 ay isang taunang environmental celebration ng lalawigan na naglalayong mapreserba ang dating balanse ng ekolohiya at maisulong ang sustainable practices na bahagi ng advokasya ni Governor Emilio J. Talino Mendoza. Nakiisa naman sa ginawang pagdiriwang sina 2nd District Board Member Rel John C. Kawagdan, Provincial Advisory Council o PAC Member Shirley D. Macasarte Villanueva, Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga, Blanc Councilor Cleofas Tupas, dating SK Provincial Federation President Sara Joy Simblante, na resource speaker sa gagawing symposium at department heads ng pamahalaang panlalawigan. Ang naturang aktibidad ay nilahukan ng mga Municipal at City Environment and Natural Resources Office o MCENRO mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan at lungsod ng Kidapawan, Department of Environment and Natural Resources o PENRO, Energy Development Corporation o EDC at iba pang mga civic society organizations ng lalawigan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Rivalencia para sa Soxurgen Headliners. National Disability Rights Week ipinagdiriwang sa lungsod ng Kidapawan. Narito ang ulat. Nagtipon ang daan-daang mga persons with disabilities o PWDs para sa National Disability Rights Week celebration ngayong araw ng Huwebes, ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Kidapawan City Gymnasium. Pagbibigay pugay sa mga mahahalagang kontribusyon ng mga PWD sa lipunan ang mensahe ng pagdiriwang.
Tiniyak naman ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang tuloy-tuloy na suporta at pagbibigay ng sapat na budget para maipatupad ng nasabing sektor ang kanilang mga programa at advokasya. 1% ng kabuuang budget ng city government para sa mga social programs ang ilalaan nito para sa mga proyekto ng PWDs, wika pa ni Mayor Evangelista. Magbibigay din ng dagdag na pribilehiyo ang city government sa mga PWD learners sa public schools kung saan 1,000 piso ang kanilang matatanggap na school subsidy mula sa city government. Higit na mas malaki ito kumpara sa 400 piso na subsidy na tinatanggap ng iba pang learners sa public schools na inilaan ng city government. Panauhing pandangal ng okasyon si Attorney Christme Andolana, ang Assistant Provincial Prosecutor ng Lalawigan ng Cotabato. Inilahad ni Attorney Andolana ang mga batas na nagpoprotekta sa karapatan at mga serbisyo na dapat ibigay sa mga PWDs. Matapos ang programa sa umaga, may inilaang libreng serbisyo ang ilang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga PWDs. Nagkaroon naman ng display of talents ang mga kalahok na PWD sa pagpapatuloy na programa pagsapit ng hapon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Stock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, JTF Talakudo nakatanggap ng patrol vehicle mula sa LGU Tacoro. Narito ang ulat. Nagbigay ng pamahala ang lungsod ng Tacoro sa pamumuno ni City Mayor Joseph George Elechoncito MDTPA ng isang unit of patrol vehicle na nagkakahalaga ng 725,000 piso sa Joint Task Force Talakudong o JTF Talakudong na ginanap ang pagbigay sa Local Disaster Reduction Management Operations Center, City Hall Compound. Personal na tinanggap ni JTF Commander Colonel Ronel R. Manalo, ARM, NSAPA, ang sasakyan at pinirmahan ng turnover. Dumalo sa pagbibigay sina City Administrator Ramon Losanjes, City Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Hilda P. Mercado, City General Services Office Ginoong Jesse D. Fuentevilla at City Budget Officer Miss Emelda Pamplona ay nabilang mga saksi. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Stock Surgeon Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Stock Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.